Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikasyam na araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Ngayong araw ng kagitingan, Pangulong Bongbong Marcos nagpasaring sa mga nagbabanta sa ating soberenya na nagdudulot ng pasakit sa mga Pilipino. Hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Meron ding mga nagprotesta sa harap ng Chinese Embassy. Kabi-kabilang sunod. Compound ng SSS sa Quezon City natupok. Mahigit 170 pamilya nasunugan sa Cebu City. Nagkaubusan pa ng tubig kaya tubig kanal ang ginamit pang apula. Mga residente sa La Union, problemado rin sa supply ng tubig ngayong El Nino. Mga magsasaka, tumigil munang magtanim. Santa Rosa City sa Laguna, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa dumaraming kaso ng pertussis o whooping cough. 4 na taong gulang na lalaki, patay matapos mahulog mula sa 27th floor ng isang gusali sa Cebu City. Sergeant at Arms ng Senado nakarating na sa Davao City para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Tunghayan ang nakamamanghang total solar eclipse. Ilang residente sa Socorro, Surigao del Norte nagpanic buying dahil sa fake news ng 3 araw na kadiliman. At sa Frontline Showbiz, taping ng The First Family sitcom ng Mulak Family ipinasilip na. Tumigil muna sa pagtatanim ang ilang magsasaka sa Bacnotan, La Union dahil sa sobrang init. Problema rin ng mga residente roon ang paliligo dahil walang tubig. Nasa frontline ng balitang niya, si Jenny Dongon. Alas 8 pa lang ng umaga, naghahanap na ng masisilungan ang mga magsasakang ito sa Bacnotan, La Union. Tagaktak na kasi ang kanilang pawis at hindi na kinakayang init. Sino ba naman ang hindi pagpapawisan, lalo't umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Bacnotan kahapon. Sa forecast pa ng Pag-asa ngayong araw, 42 degrees Celsius ang init sa lugar at aakyat pa sa 43 degrees bukas. Sa ganito katinding init, posibleng makaranas ng heat stroke kapag mas matagal na kabilad sa araw. Si Lolo Leonardo, 77 years old, tigil muna sa paglilinis ng kanyang sakahan. Kung hindi ganito ang kwan ngayon, hanggang mga alas 11 ganun. Medyo mainit na Munting na kaming umulis. Umuwi na sana kami, pero nagpapahinga pa lang. Bandang alas 10, nagdesisyon na silang umuwi. Pero hindi lang banta sa kanilang kalusugan ang problema ng mga magsasaka sa bayan. Naabutan namin si Mang Domingo na pinapainom ang mga alagang baka. Sa sobrang init, hinihingal at humihina na rin ang mga ito. Dati, isang beses isang araw. Oo, sa hapon lang. Ngayon, 2 beses na siya. dahil kung hindi, Parang madidistress din sila Sobrang tuyo at bitak-bitak na ang mga lupa, kaya hindi na raw muna siya magtatanim. Problema pa ang natutuyong balon na pinagkukuhanan nila ng tubig. Ay, wala talaga kami may tatanim. Mahirapan kahit magtanim ngayon, hindi rin mabubuhay. 2 araw lang yan, wala na, tuyo na uli. Pagulon mo na siya, yun siguro. Pag matapos itong El Nino siguro, pwede na sigurong magtanim uli. Imbis naman na tubig, hangin na ang inilalabas ng posong ito sa Barangay Zaragoza sa Bacnotan. Yan yung number 1 na problema namin dito. Tubig. Noong Marso pa sila nawalan ng tubig at Oktubre pa sila huling inulan. Gustuhin man nilang maibsan ang init ng panahon sa pamamagitan ng pagligo, di nila magawa. Mahirap talaga ang tubig sa amin dito. Yun yung problema namin, number 1. Yung manahon pa mainit. Pinagpapawis ka, malagkit sa katawan kung hindi ka nakapaligo ng isang beses. May supply pa naman ng tubig sa mga bahay sa lungsod. Pero sa mga nasa matataas na lugar, nasa poso lang umaasa, talagang wala na. Tuyong-tuyo na rin pati ang ilog na ito. May reservoir naman sana sa mga magsasaka. Ang kaso, di na ito napapakinabangan matapos masira noong nakaraang taon.
Kaya ang mga residente, hihintayin na lang daw kung kailan ulit uulan. Ayon sa Pag-asa, posible pang mas mataas na temperatura ang maramdaman sa Baknotan. Pwede pang maging mas mataas sa 44 degrees Celsius yung heat index dito sa may Baknotan, La Union, dahil nasa may dry season pa rin tayo. And then usually din yung mga matataas na temperatura nakuha din natin. Kundi April, pwede din ng May. Sa ngayon, nagbabayanihan na lang ang ilang residente sa ibang pinagkukuhanan ng tubig. Payo ng Pag-asa para iwas heat stroke, ugaliing magdala ng payong at inuming tubig para iwas dehydration. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nagkasunog kanina sa compound ng SSS sa Quezon City. Kabilang sa mga natupok ng apoy ang 2 stall ng DPWH. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng EDSA Kamuning, northbound sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Mag-1:30 kaninang madaling araw. Sa video ng isang netizen, halos wala nang matira sa mga estruktura dahil sa sunog. Unang nasunog ang 2 abandonadong stalls ng DPWH at tumawid sa katabi nitong barracks ng SSS compound. Biglang may nag-spark doon sa may gitna, yung malapit doon sa may overpass. Yung properties ng SSS, kadikit niya po yung DPWH po. Katapos yun, gumapang na unti-unti yung apoy dito, papunta na dito sa barracks ng janitorial services at saka barracks ng gwardiya sa amin. 8 fire truck ang rumisponde sa sunog matapos itaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Hindi naman nadamay ang opisina ng DPWH Quezon City 2nd Engineering District na katabi ng nasunog na SSS compound dahil sa perimeter wall nito. May nakaimbak doon ng mga drum ng cold mix asphalt at diesel. Siniptin na namin yung mga sasakyan na dyan kasi malapit yung mga sasakyan. Pinaano namin sa mga driver. Matapos ang 30 minuto, tuluyang naapula ang sunog. Ayon sa BFP, natupok ang 2 dating tindahan ng DPWH na wala na raw umuokupa at isang barracks. Yung 2 structure dyan is abandon, stall ng DPWH. Tapos yung isang na di umano ay nadamay is yung janitorial barracks ng SSS. Pero yung property is pag-aari na ng SSS. Compound na yan ng SSS. Wala namang iulat na nasaktan dito. Iniimbestigahan din ang pinagmula ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa pangsunog, may 170 pamilya ang nawalan ng bahay sa Cebu City. Nagkaproblema pa sa tubig kaya pati tubig kanal ginamit ng pang-apula. Nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. Nabalot na makapal at maitim na usok ang mga nasusunog na bahay sa Rodriguez Street, Barangay Sambag 2, Cebu City kahapon. Magkakadikit ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Sa tindi ng sunog, tila walang epekto ang tubig na binubomba sa mga nasusunog na bahay. Agad isinara ang buong kalsada para mas mapadali ang pagresponde ng mga truck ng bumbero. Ang ilang residente napaiyak habang pinapanood na masunog ang kanilang bahay. Ang iba sa kanila, abala sa paghahakot ng mga gamit na pwede pang isalba. Hindi rin nila nalimutang sagipin ang mga alaga nilang aso. Lalong nagpalala sa sunog ang kakulangan sa tubig ng mga bumbero. Naubusan ng tubig ang mga fire truck habang mahina naman ang supply mula sa fire hydrants. Kaya ang mga residente dumiskarte at sa kanal kumuha ng tubig para makatulong sa pag-apula ng sunog. Kulang sa supply ng tubig dahil yung MC, CWD naubusan talaga sila ng tubig dahil sa ngayon El Niño, tag-init, yung dam natin medyo maliit na yung supply ng tubig. So ang ganun na nangyayari. Kaya mga hydrant ngayon, kulang talaga ng tubig. Pati mga bumbero galing sa ibang lugar, tumulong na rin. Kaya yung firefighting operation natin medyo may mag-delay. We need to wait for the fire truck, for the water tanker na mapuno. Posibleng faulty electrical wiring ng aircon sa isang bahay ang tinitinang pinagbulan ng sunog. Mahigit 170 pamilya ang apektado ng sunog. 82 bahay naman ang natupok. Tinatayang nasa 70 milyong piso ang halaga ng napinsala ng sunog. Nananatili sa Cebu City Central School ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa kondominium sa Cebu City. Iniwan lang daw ng ina ang bata habang natutulog. Nagbabalik si John Aroa.
Mula sa ika-27 palapag ng kondominium, nahulog sa third floor ang 4 na taong gulang na lalaking ito sa barangay Lahug, Cebu City kahapon. Tumagos pa siya sa bahagi ng bubong sa pool area bago tuluyang bumagsak sa sahig. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa pamunuan ng kondo, habang tulog ang bata, umalis ang ina nito papunta sa viewing deck ng gusali bandang alas 6 ng umaga. Makalipas ang 19 na minuto, bumalik ang ina sa unit pero wala na raw doon ang kanyang anak. Hinanap-hanapan niya and then may nakapagsabi sa kanya sa elevator yata na may bata na nahulog. So andun, nag-rush sila sa third floor and that's when she saw her child. Pebrero lang na magrenta ang mag-ina sa naturang kondominium. Tiniyak naman ng pamunuan na hindi sila nagkulang sa paalala sa kanilang mga tenant. May limiter naman kasi yung window opening natin, no? In fact, nalalock pa nga yan. There should be a call for all the unit owners na to make sure that they add more parang added security din ba? Like a metal barrier na parang screen na metal sa window. Iimbestigahan ng Cebu Police ang pagkahulog ng bata para matiyak na walang foul play. Nagbigay na rin ng salaysay ang ina. Dahil naman sa nangyari, ipapatawag ng Cebu City Mayor Michael Rama ang lahat ng pamunuan ng mga kondominium sa lungsod para siguruhing nasusunod ang public safety sa mga gusali. Kasi dapat mayroong public safety measures yan. Per floor mayroong net dapat. If not, yung railings talagang enough na hindi makakaakyat yung mga bata. Pinahigpitan din ng alkalde ang inspeksyon sa mga kondominium para tiyaking nasusunod ang panuntunan sa kaligtasan ng mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nang hold up ang 2 lalaki sa harap mismo ng Barangay Hall sa Santa Cruz, Maynila. Ang biniktima nila, mga barangay tanod pa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nakatambay sa harap ng Barangay Hall ang 2 tanod na ito sa Santa Cruz, Maynila nitong Sabado. Maya-maya, pumarada sa harap nila ang 2 sakay ng motorsiklo. Bumaba ang naka-helmet na angkas sa katinutukan ng baril ang 2 tanod. Dito na sila nagdeklara ng hold up. Kinuha ang mga cellphone ng mga biktima. Bago umalis, binalikan pa ng hold-upper ang sombrero ng isa sa mga tanod. Agad naman nagsumbong sa mga pulis ang 2. Yun nga lang, hindi na naabutan pa ang mga sospek. Ayon sa mga pulis, katatapos lang magronda ng mga tanod nang mangyari ang krimen. Natutukan nga sila ng baril siyempre hindi na rin sila nalaban kasi para at least yung buhay nila ang pinangalagaan. Hindi muna pinangalanan pero kilala na raw ng mga pulis ang riding in tandem na pag-alaman ding dati ng may kaso ng pang-hold up ang mga suspect. Nireview nga natin yung CCTV upon backtracking and further investigation na-identify natin yung suspect at na-file na natin kahapon ng Maharap sa reklamong robbery hold up ang mga tiyutugis na suspect. Pinuntahan ng News 5 ang Barangay Hall kung saan nangyari ang krimen pero tumangging magkomento ang mga opisyal nito. Ipinauubayan na raw nila sa mga pulis ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tinapon sa kalsada ang isang kahon sa Tondo, Maynila. Nang buksan ito, tumambad ang isang bangkay. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Balot ng packaging tape ang buong katawan at nakasilid sa kahon. Ganyan natagpuan ang bangkay ng isang babae sa kalsada ng Barangay 109, Tondo, Maynila nitong Sabado. Nang silipin ang kuha ng CCTV, nakita sa kabilang barangay ang isang rider, dala-dala ang kahon. Nandyan ang bangkay ng biktima. Hindi na nahagip sa video pero iniwan na yan ng rider sa Kapulong Street. Pinulot naman ito ng isang residente sa pag-aakalang nahulog lang ito ng delivery rider. Pero nang buksan, doon na tumambad ang bangkay ng babae. Hindi taga Barangay 109 ang biktima. Meron siyang tattoo na hasmin sa bandang kanang binti niya na may 3 star. Nasa 4'9" ang taas niya. Babae na kasi. Kaya nagbukang bata siya na kasya sa tiniklop. Inaalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babae at dahilan ng kanyang pagkamatay. Malinis naman po yung kanyang katawan. Wala po yung visual search natin. Nakita naman wala ka po pero mga sugat o whatsoever. Tansya niyo sir, ilang araw na po siyang patay nung nakita? Siguro mga estimate ko lang mga 1 hanggang 2 araw.
Hinahanap na rin ng mga otoridad ang lalaking nag-iwan ng bangkay. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang rider sa Ilocos Sur matapos mag-overtake at mabangga sa kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, nagliyab pa ang truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa video na ito sa highway sa Bantay, Ilocos Sur, makikita ang pagdaan ng isang tricycle kasunod ng isang motorsiklo. Maya-maya, biglang nagliwanag. Sa lakas ng ilaw, hindi na nakita sa video ang karambola ng motorsiklo, tricycle at kasalubong nilang truck. Nangyari ang aksidente noong Biyernes. Base sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklo sa sinusundang tricycle. Nagkasagyaan ng mga ito at sakto namang paparating ang isang truck na nagresulta sa banggaan. Lumalabas sa investigasyon po natin ay itong motorcycle ay umago po ng linya at napunta po sa linya po ng truck po. Sa lakas ng impact, tinamaan ng fuel tank ng truck na naging dahilan ng pagliyab hanggang sa bumangga sa poste ang truck. Sa hiwalay na video, makikitang tulong-tulong sa pag-apula sa apoy ang mga residente at responders mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinubukan pa raw ng truck driver na iwasan ng motorsiklo, pero mabilis daw ang pangyayari. Itinakbo sa ospital ang 20 anyos na motorcycle rider, pero dead on arrival siya. Yung driver po ng motorcycle, meron po siyang protective helmet. Subalit wala po siyang suot ng mga protective gear. At yung lahat naman po ng involved na driver, hindi po sila nakainom ng kahit anong alcoholic beverages. Pareho namang sugatan ng driver ng truck at tricycle. Ayon sa pulis, accident-prone area talaga ang kalsada. Naglagay na rin ng warning sign sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tila nagpasaring naman si Pangulong Bongbong Marcos laban sa China sa kanyang talumpati sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan kanina. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa programa pero nagpakita ng suporta ang kinatuwa ng Japan at Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Bataan kanina. Nag-alay siya ng mga bulaklak sa dambana ng Kagitingan at saka hinarap ang mga veterano noong World War II. Sa kanyang speech, naging malaman ang mensahe ng Pangulo. Mariin niyang kinundina ang kasalukuyang banta sa soberanya ng bansa na nagresulta na raw sa pananakit. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Gaya raw ng pinagdaanan ng mga bayaning sundalo sa Death March sa Bataan noong 1942 at pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang publiko na gawin itong inspirasyon para protektahan ang soberanya ng ating bansa. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang gusot sa West Philippine Sea. Pero kamakailan lang, 3 Philippine Navy personnel ang sugatan dahil sa pambobomba ng tubig ng China sa Ayungin Shoal. Dito niya kinilala ang kontribusyon ng mga sundalo sa pagbabantay ng ating teritoryo. Bilang suporta sa mga sundalo, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of National Defense na ayusin ang inventaryo ng mga kagamitan ng AFP para malaman kung ano-ano ang kailangang idagdag dito. Ipinag-utos din niyang busisiin kung sapat ang benepisyo ng mga sundalo. Ang event kanina tila patikim sa Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington, D.C. sa Huwebes. Present kasi kanina ang mga kinatawan ng Japan at Estados Unidos. Hindi naman dumalo sa programa si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Pero sa isang online message, hinimok din niya ang publiko na tularan ang pinakita ng kabayanihan ng mga veteranong sundalo noong digmaan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Sa kabila nito, tinawag namang traidor ng grupong Akbayan ang pagiging tikom daw ni VP Sara sa issue ng agawan ng teritoryo. Kahapon, tinanong ulit siya tungkol dito pero no comment pa rin daw siya sa issue.
Banat tuloy ni Akbayan President Rafaela David, pinakita lang nito na walang pagmamahal sa bayan si Duterte. Hindi pa ito sinasagot ng tanggapan ng Vice Presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng Chinese Embassy bilang pagunita sa Araw ng Kagitingan. Pumalag naman ang Philippine Coast Guard sa bagong paratang ng China kaugnay ng mga aksyon ng gobyerno sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tinapak-tapakan at pinunit-punit ang effigy na ito ni Chinese President Xi Jinping sa harap mismo ng Chinese Embassy sa Makati. Ang atin ito coalition nagkabit pa ng watawat ng Pilipinas sa kani-kanilang motor at bumusina habang dumadaan sa tapat ng embahada. Bahagi ito ng protesta ng iba't ibang grupo ngayong araw ng Kagitingan. Ito ay para kondenahin ang paulit-ulit na pangaharas ng China sa mga mangingisda at barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Our message is addressed to the Chinese government to move out of the West Philippine Sea, dismantle its illegal structures in the West Philippine Sea, recognize the 2016 arbitral ruling, and stop the harassment of Filipino fisherfolk and stop the harassment, disruption of Philippine supply missions. Sabay sa kilos protesta, muling pinalagan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga panibagong paratang ng China. Nagbabala kasi ang China na nakasisira raw sa yamang dagat ng Rizal Reef sa Recto Bank ang mga inilatag na payaw ng Pilipinas noong 1 linggo. Ang payaw ay isang kawayan o plastic drum na nakaangkla sa laot na nagsisilbing palatandaan ng mga mangingisda kung saan sila manghuhuli. Sa artikulo na inilathala ng Chinese Communist Party, iginit ng isang marine expert na may negatibong epekto raw sa marine resources ang mga payaw na posibleng mauwi umano sa overfishing. Sagot ni Commodore Tariela, dapat nang itigil ng China ang pagpapanggap na may malasakit ito sa kalikasan. Dagdag pa ni Tariela, China ang nasa likod ng pagkasira ng marine resources sa rehiyon nang magtayo sila ng mga artificial island. Iginiit din ng PCG na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Recto Bank, kaya nararapat lang din na mga Pilipino ang makinabang sa yamang dagat nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Posible raw na may iba pang sangkot sa modus ng pagsusupply ng Philippine passport sa mga dayuhang nagpapanggap daw na Pilipino. Yan ang isiniwalat ng Bureau of Immigration kasunod ng babala ni Senator Nancy Binay tungkol sa mga Chinese mafia na supplier umano ng passport at iba pang Philippine document. May tuturing na raw itong national security concern. Hindi po natin sinasara yung posibilidad na meron pa pong iba na maaring nagsusupply nitong mga dokumentong ito. Nakakabahala po ito na nakikipag-business dealings pa po sila at they are presenting themselves. Nagpapanggap po sila ng mga Pilipino. Samantala, iginiit ng Immigration Bureau na lehitimo ang pagkakaaresto sa 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at Antique. Illegal kasi silang nagpapa 5-6 lending. Hindi raw saklaw sa mga pwedeng trabaho ng mga dayuhan sa Pilipinas ang 5-6. These are not covered by any law, so the act itself is illegal, as well as the manner that it's being done, since the work is not for foreign nationals. Hindi po ito magiging hadlang sa paghuli po ng ating mga tauhan doon po sa mga foreign nationals that might be doing illegal things here in the country. Mas dumarami pa ang mga batang nagkakaroon ng pertussis o whooping cough sa bansa. Pero ang bakuna kontra sa sakit malapit nang maubos. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Habang tumatagal, mas dumarami ang nahahawa ng pertussis o whooping cough sa bansa. May outbreak na niyan sa Quezon City, Iloilo City at Cavite. Ngayon, dagdag sa listahan ang Santa Rosa, Laguna na isinailalim na nga sa state of calamity. Sumipa sa 15 ang pertussis cases doon at isang sanggol ang namatay. Hindi tuloy maiwasang mangamba ang mga magulang na may inaalaga ang sanggol. Delikado kasi kapag bata at walang bakuna ang tinamaan ng pertussis. Kaya si Nanay Rohania Arceta, pinabakunahan na ang kanyang anak. Natatakot
Siyempre ako, nag-aalala din ako sa mga anak ko. Especially dito kasi mahina pa yung resistensya niya. 5-in-1 pentavalent vaccine ang itinurok sa anak ni Arceta. Panlaban ito sa pertussis, hepatitis B, Hib, diphtheria at tetanus. Paalala naman na health office ng lungsod, hanggat maaari huwag munang dalhin ang mga sanggol sa mga matataong lugar lalo ngayong mainit ang panahon. Sila yung most vulnerable. So, ibig sabihin, siyempre, wala pa silang ganong resistensya, di ba? So, mas prone sila na mahawa talaga. Mainam din daw kung bababakunahan na ang inyong mga anak. Yun nga lang, posibleng maubos na sa Mayo ang supply ng pentavalent vaccine. Base sa datos ng Department of Health mula noong March 25, 64,400 doses na lang ang natitirang pentavalent vaccine sa buong bansa. Posibleng sa Hunyo pa i-deliver ang 3 milyong bakunang binili ng gobyerno. Bukod pa riyan, bibili rin ng karagdagang TTP vaccine. Kailangan yan lalo't sa buong Pilipinas. Pumalo na sa higit 1,000 ang pertussis cases. 54 sa kanila ang namatay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, Comelec may napili ng supplier para sa transmission system na gagamitin sa 2025 midterm elections. Fake news tungkol sa solar eclipse nagdulot ng panic buying sa Socorro, Surigao del Norte. At total solar eclipse nasilayan naman sa ibang bahagi ng mundo. Sinabayan pa yan ng wedding proposal. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nasilayan ng ilang bansa sa North America ang total solar eclipse. Sa New York sa Amerika, sinabayan pa ng nakakakilig na wedding proposal ang ilang minutong pagtakip ng buwan sa araw. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Marian Enriquez. Pagmasdan at mamangha. Pambihirang pagkakataon na masilayan ang isang total solar eclipse o ang pagtakip ng buwan sa buong araw. Tanghali ng matunghayan ng eclipse sa Canada kung saan naka-solar glasses pa ang mga nanood. Nabalot ng dilim ang ilang bahagi ng Mexico. Tila may pa-surprise effect naman ang eclipse sa Pennsylvania sa Amerika nang saglit itong matakpan ng ulap, lalo tuloy na-excite ang mga residente. Oh my God! Mas naging magical naman ang solar eclipse sa Niagara Falls sa New York nang sabayan ito ng nakakakilig na proposal. May the union of the sun and moon bear witness to this moment. Will you marry me? Oh my God, yes! Yes, 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 yes! I love you so much. I love you too. Tila na fall in love din sa ganda ng solar eclipse ang mga kababayan natin sa Dallas sa Amerika, gaya ni Shekinah Lubguban na first time makakita ng ganito. Ang ganda talaga niya tignan, sobrang it was a lifetime experience talaga. Talagang dito talaga siya mismo tumama sa Dallas, Texas. So sobrang swerte namin nung talagang na-discover namin yung ganong pangyayari. Base sa datos, higit 30 milyon sa North America ang nakakita sa total solar eclipse. Yan daw ang unang solar eclipse sa North America mula noong Great American Eclipse noong August 2017. Nagtagal yan ng higit 4 na minuto. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagpanic buying ang ilang residente sa Socorro, Surigao del Norte dahil sa takot ng matagalang dilim dahil sa solar eclipse. May nagpakalat kasi sa social media na 3 araw daw hindi magpapakita ang araw dahil sa solar eclipse. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi totoo ang sinasabi sa viral social media post. Nangyayari kasi ang solar eclipse kapag dumaan ang buwan sa pagitan ng mundo at ng araw, kaya
natatakpan ang sinag nito kaya dumidilim. Tumatagal lang ito ng hanggang 4 na minuto. Bagamat nangyari ito kagabi, hanggang kaninang madaling araw, sa North America lang ito nakita at sa taong 2042 pa ulit mangyayari at matatanaw mula dito sa Pilipinas. Nasa Davao City niya ang Senate Sergeant at Arms para arestuhin si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Davao City Police, kahapon dumating ang mga tauhan ng Senado. Nakipagtulong sila sa Davao Police para malaman ang operasyon sa pagdakip sa pastor. Noong nakaraang linggo, mas pinalawak pa ang manhunt operation kay Kibuloy sa Davao sa pinagsanib puwersa ng PNP at NBI. Wanted ang pastor matapos ding mag-issue ng 2 warrant of arrests ang Davao Regional Trial Court Branch 12 kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Nauna nang sinabi ni Kibuloy na haharap lang siya sa korte kapag may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga nangungunang showbiz balita ngayong Martes. Sumabak na rin sa aktingan ang kakambal ni Eat Bulaga host Atasha Mulak na si Andres. Para po yan sa kanilang upcoming sitcom na The Purse Family. Siyempre, all out ang suporta ng kanilang co-stars at mga magulang na sina Aga at Charlene. Nasa frontline ang balitang yan si MJ Marfori. Give na give ang Mulak twins na sina Andres at Atasha sa kanilang unang taping at pictorial para sa kanilang paparating na sitcom, ang The Purse Family. At in fairness, natural na natural ang kambal. Kanino pa ba sila magmamana kundi sa kanilang magulang na sina Charlene Gonzalez at Aga Mulak na kanila ring co-stars sa sitcom. Chika nga ni Atasha, iba ang dynamics ng samahan nilang mag-ama rito. Siyempre naman kilig ako kasi, our dad is there through every part of the process. But it's also such an honor to be able to work with him. And it's also very pressuring to, see him in his craft, doing his own thing. But it's also a good thing because we're learning so much. Kung si Tash naka-adjust na sa showbiz life, si Andres, first day as an actor today. Kaya todo alalay tuloy si Tash sa kanyang kambal. I said breathe. Just go, breathe in, breathe out. And he got it. Eventually, he got warmed up and he got the hang of it. And I'm just happy. That was his first ever take. So, I'm very proud of him. Ni-reveal na rin ang makakasama ng Mulak family sa sitcom. Ilan sa kanila, mga dati na ring nakasama ni Aga sa mga dati niyang sitcom na Okidokidok at Okay Fine Whatever. Gaya ni na Roderick Paulate at Bayani Agbayani. Ang dalawa, kabilang din sa mga tumulong sa pagbuo ng show. Si Bayani nga, isa pa sa mga nakaisip ng title ng kanilang upcoming sitcom. Sila yung unang-unang pamilya talaga na lalabas sa sitcom na tunay na pamilya. Alam mo, kanina nagpipictorial sila Aga, alam mo, mararamdaman mo na napakasarap naman panoorin itong pamilya na to. Kaya yung mga manunood talaga makaka-relate sila na ito yung pamilyang totoo na dapat nating panoorin sa isang sitcom kung saan yung pamilya nagpapatawa at the same time nagtuturo ng values. At ang patikim niya sa premise ng The Purse Family. Parang negosyo ng mga nuno ni Aga yung bakery, tapos itinuloy nila hanggang itinuloy na ni Atasha niya saka ni Andres. Mahal na mahal talaga nila yung negosyo na yun. Mapapanood ang The Purse Family this May sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, Pinoy Blooms. May pa Day 3 ang concert ng tinaguriang Nation's Girl Group na BINI. Gaganapin po ang ikatlong araw ng BINIverse sa June 30 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Yun nga lang, wala pang 2 oras matapos buksan ang ticket selling. Abay, sold out na agad ang show. Bukod sa kanilang solo concert, isa pang milestone ng grupo, ang pagiging top Filipino artist ngayon sa bansa sa Spotify. Naungusan na nila ang folk pop band na Ben and Ben. Sa message ng bassist ng Ben and Ben na si Agnes Rioma kay BINI member Maloy, sinabi ni Agnes na proud sila ngayon sa mga nararating ng BINI. Wish niya sana'y makasabay nila ulit ang girl group sa gig.
Eto pa, muli nang mapapakinggan ang awiting selos ng Bangsamoro singer na si Shaira. Kwento mismo ni Shaira, nakausap na niya ang kampo ng Australian singer na si Lenka. Kaugnay po ito ng paggamit ni Shaira sa melody ng awitin ni Lenka na Trouble is a Friend para sa awiting selos. Nagpapasalamat si Shaira sa kampo ni Lenka, lalo na't pinayagan din naman siya kalaunan na gamitin ang melody ng awitin. Aminado naman si Shaira sa kanilang naging pagkukulang sa issue ng paggamit ng musika ng iba. Nilinaw rin ni Shaira na walang kasong sinampa laban sa kanya ang kampo ni Lenka. Wala namang detalye kung kailan muling ilalabas ang selos online. Noong nakaraang buwan lang nang voluntaryong inalis ng management ni Shaira sa lahat ng streaming platform ang selos dahil po sa issue ng copyright. Sa katunayan, naging mahinahon at mapayapa ang pag-uusap namin ng kampo ni Lenka at nauwi mo ito sa pagkakaroon ng kasunuan hinggil sa pamamaraan na muling paglabas ng kanta sa mga online streaming platforms. Susunod, panibagong joint military exercise ng Pilipinas at Amerika umarangkada na. Dagdag kay Alaman, alamin natin ang pinagmulan ng Araw ng Kagitingan. At ilang kabayo sa Intramuros pinagde-day off muna dahil sa matinding init. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. May napili ng service provider ang COMELEC para sa bagong transmission system na gagamitin sa 2025 midterm elections. Di gaya ng lumang transparency server, mas iwas glitch daw ang bagong sistema. Mas bibilis din daw ang paglabas ng resulta ng botohan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ang joint venture ng I1 Resources Incorporated at Ardent Network Incorporated ang napili ng Commission on Elections na mag-supply ng transmission system na gagamitin sa 2025 midterm elections. Mahigit 1.4 billion pesos ang halaga ng kontrata na nakuha ng joint venture para sa Secure Electronic Transmission Services o SETS. Sabi ng COMELEC, bukod sa mas mura, naging bentahe ng nanalong bidder ang binida nilang proposal para sa mas mabilis na transmisyon ng resulta ng botohan. Taliwas sa nakagawi ang transparency server na nag-iisang pinagkukunan ng media at election watchdogs ng kopya ng mga transmit na boto sa bagong sistema sa 2025, direkta nang ibabato ng bagong transmission system ang boto sa 5 piling servers. Mas maraming pagkukunan ng kopya ng mga boto, kaya mas transparent na raw ang magiging halalan. Lumalabas ngayon na dahil nga wala ng transparency server, wala lang isang entity lang. For example, ang may control ng transparency. Ngayon, madami na tayong sources ng data na nanggagaling sa presinto na pwede natin makompare. Ngayon, you have so many entities na makakatanggap. Naka-send to all kasi lahat po yan. Siguro, merong difference lang pag nagpadala ng mga 2 seconds. Pero yung 2 seconds naman na yon sa ating palagay hindi ganun kahaba para magkaroon ng variance yung results. Matagal ng issue tuwing eleksyon ang alegasyon ng dayaan. Madalas, kini-question ng mga nagpo-protestang kandidato ang transmission ng mga boto. Dahil dito, tiniyak ng COMELEC na kayang ma-audit ang mga makinang ibibigay ng kumpanya. Gusto nila, pag nagpadala ng resulta mula sa presinto ang mga makina, dapat makakuha ito ng kumpirmasyong mula sa servers kaugnay ng lugar kung saan natanggap ang mga boto at oras ng transmission. Maglalagay din ng QR code sa voting receipt na pwedeng ma-access ng poll watcher ang resulta. Kung may kopya ka na, paano pa dadayain ng kahit na sino? Paano pa yung sasabihin na may dinaanan yan? May kopya ka na ng ER Tapos may kopya ka pa ng QR code. Dahil sa pagbabago sa transmission system, kumpiyansa ang COMELEC na mas bibilis din ang bilangan. Sa mayor at councilor halimbawa, kaya na yan ideklara 1 oras matapos ang botohan. Siguro po yung governor sa probinsya, mga 3 hours to 3.5 hours alam na natin kung sino panalo.
Kinabukasan palagay ko yung sa national naman. Pero siguro madaling araw ng the day after the election, more or less alam na natin kasi by that time mga nakaka 90 to 95% transmission na tayo. Titiyakin naman daw ng COMELEC na sasailalim sa source code review at papasa sa international certification ang gagamiting system. Maglalagay din daw sila ng data center para mas madali ang monitoring. Magtatransmit o magpapadala rin ng resulta sa DICT. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Umarangkada na kahapon ang Cope Thunder Philippines 2024 na isa pang military exercise ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos. 700 sundalo mula sa Philippine at US Air Force ang kasali sa pagsasanay na tatagal hanggang April 19 sa Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga. Bukod sa mga sundalo, iba't ibang eroplano rin ang kasali sa exercise, gaya ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force at F-16 fighter jets at C-130 aircraft ng Amerika. Pagtutuunan nila sa training ang palitan ng kaalaman, air at ground operations exercises, pati logistics at mission support training. Ayon kay Major General Fabian Pedrosa ng PAF, mahalaga ang Cope Thunder exercise para hasain ang interoperability ng Air Force ng dalawang bansa. Mapapalakas din daw nito ang kakayahan at relasyon ng dalawang bansa. Mga kapatid, Abril 9 ngayong araw at kasabay po nito, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan. Sa araw na ito, taong 1942, makalipas ang 73 araw, tuluyan ng nakubkob ng mga tropa ng Japan ang Bataan. Sa binasang sulat noon mula kay Captain Salvador P. Lopez, sinabi ni 3rd Lieutenant Normando Ildefonso Reyes, duguan man ang ulo. Hindi naman yumuko ang mga Pilipino noong tayo'y tuluyang sumuko sa dami ng mga Hapon noon. Inaalala rin ngayong araw ang makasaysayang Bataan Death March. Tinatayang aabot sa 76,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano ang sapilitang pinaglakad na aabot sa 140 kilometro. Mula po yan sa Mariveles, Bataan, pa San Fernando, Pampanga hanggang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Taong 1954 nang unang ginunita ang tagpon niyan nang magpasa ng joint resolution ang US Congress para ideklarang araw ng Bataan ang Abril 9. Makalipas naman ang 7 taon, 1961, nagkaroon din ng parehong deklarasyon ang ating pamahalaan sa ilalim ng Republic Act 3022. Fast forward, noong 1987 naman, nang gawin na yang Araw ng Kagitingan. Dito, inaalala na rin ang naging pagsuko ng koridor sa Japan noon. Sa araw na ito, ibinibigay natin ang pagpupugay hindi lang po sa mga bayani ng Bataan. Sinasaluduhan din natin ang mga Pilipinong tumitindig at patuloy na lumalaban para sa bayan. Maging paalala sana ito na tulad ng K. Alaman, ang pagmamahal sa bayan ay K. Tiyamanan. K. Okay. What's up mga kapatid? Mamimiss muna ng Chocomucho Flying Titans ang kanilang fans, si Kat Tolentino na may pinagdadaanan na kondisyon na related sa kanyang pandinig. Sa official statement ng koponan, nag-express sila ng pag-intindi at pagsuporta sa sitwasyon ni Tolentino. Hindi nakapaglaro ang dating Blue Eagles sa huling 2 laro at ine-emphasize ng management na precautionary measure ito na nirekomenda ng mga doktor para makapag-full recovery siya. Ayon din sa management, kampante sila na makakabalik din soon si Tolentino at hindi magbabago ang performance niya sa court. Nasa tuktok ng standings ngayon ang Flying Titans na may 7-1 record at meron pa silang 3 laro bago magsimula ang semis. Sa PVL, buhay pa ang Next-led Chameleon sa Final Four race pagkatapos official i-eliminate ang Farm Fresh Foxy sa ongoing All-Filipino Conference. Umabot ng 5 sets ang laro, 24-26, 25-20, 25-23, 20-25 at 15-11. Pinaunahan ni Kiara Permentilla ang Chameleons at nagtala siya ng 16 points on 15 attacks and 1 ace. Pangalawang sunod na laro na panalo ang koponan at umakyat ng kanilang record to 3-5. Pero hindi pa tapos ang araw ng Next-led mga kapatid at siguradong nanonood sila ngayon sa laban ng PLDT at Strong Group dahil kung manalo ang PLDT, may eliminate na din ang Next-led from playoff contention.
Usapang Olympics tayo mga kapatid, isa si Yumir Marshall sa dumaraming Pinoy at Pinay athletes na lilipad na Paris. Iba ang focus ng boxer ngayon sa training at balak niyang mahigitan ang kanyang bronze medal performance at magdala uli ng pride sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. 3 buwan na lang ang natitira bago sumabak si Pinoy boxer Yumir Marshall sa 2024 Paris Olympics. Extra motivated si Marshall lalo't kapapanalo lang niya sa homecoming fight kontra sa Thai boxer na si Todd Saksinam. Sa Amerika niya planong mag-training. Alam ko sa sarili ko na marami pa akong pwedeng improve. Hindi ibig sabihin na naging successful at maganda yung performance ko sa last fight ko, noong Asian Games and yung homecoming fight ko dito sa Pilipinas. May kontento na po ako doon. Asahan po ng mga tao, ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin. Lalo-lalo na yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko, na ibang Yumir Marshall ang makikita nila sa Paris Olympics. Pinakamataas na narating ni Marshall sa Olympics ay ang bronze medal finish noong 2020 Tokyo Olympics. Ngayon, kumpiyansa raw siya na ginto na ang kanyang iuuwi mula sa Paris Olympics. Isa raw sa mga inspirasyon niya si Heidelin Diaz na patuloy na lumalaban sa mga kompetisyon kahit nakapaghatid na ng kauna-unahang Olympic gold medal ng Pilipinas. Malaking bagay rin daw ang suporta ng Pinoy boxing fans. Sabi ko din sa sarili ko, habang malakas po ako ngayon, habang napapasaya ko yung mga kababayan natin, kapag nananalo at napapanood nila ako lumalaban, yun po yung gagawin ko. Patuloy po ako maglalaban, patuloy po ako manalo, at patuloy po ako magbibigay ng karangalan para sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, mga gustong magpapresko ngayong napakainit, dagsa sa sikat na fall sa Antipolo, ang hinulugang taktak. Kabuhayan ng mga kutsero sa Intramuros, apektado ngayong pinagpapahinga muna ang ilang kabayo dahil sa matinding init. At inflatable pools, diskarte naman ng ilang pamilyang ayaw ng lumayo para magpalamig. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinag-day off naman ang ilang kabayo sa Intramuros dahil sa matinding init. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga kutsero kahit ngayong holiday. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kapag sinabing Intramuros, hindi mawawala ang mga kalesa na patok sa mga turista. Isa sa matagal ng kutsero si Freddy Tanco. Ito nga pala yung aking laging kasama. Siya nga pala si Rambutan, ha? Rambo ang last name niya, kaya Rambutan. Kahit holiday ngayong araw, kapansin-pansin kaunti ang mga pasahero ng mga kutsero dahil sa sobrang init. Siyempre kahit paano, apektado talaga, sobrang init. Pumapalo sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila ngayong araw ayon sa Pag-asa. Kaya kahit ang kita sana sa turismo ng mga kutsero, sinalanta rin ang matinding tagtuyot. 1,000 piso ang renta sa kalesa para sa isang oras na tour ng 5 hanggang 6 na pasahero sa Walled City. Mentras pa tanghali po hanggang alas 3 po, yan. Madalang po yan. Kasi po, sobra init yan. Malaking tulong raw sa mga kutsero ang mga puno na nagsisilbing silungan ng mga kabayo sa Intramuros. Mas madalas rin kung painumin ng tubig ang mga kabayo. Kung tayong mga tao hindi na matiis ang sobrang init ng panahon, paano pa kaya yung mga alaga nating hayop gaya ng mga kabayo dito sa Intramuros? May halos 30 operator na miyembro ng samahan ng mga kalesa sa Intramuros. Ayon sa grupo, mas tutok ang mga kutsero sa pag-alaga sa kanilang mga kabayo dahil sa matinding init. Ang ibang araw, pinag-day off ng 2 araw hanggang 1 linggo ang mga kabayo. Pinag-alternate po namin yan. Kung 2 kabayo mo, yung isa naman. Kinabukasan yung isa. Kung minsan, nagdadalawang araw yung isa. Yun nga lang, bawas ang kita kung walang biyahe.
Pero ayon sa mga kotsero, walang katumbas na halaga ang kalusugan ng mga kabayo na kadugtong na ng kanilang buhay. Kung ano ang day off ko, day off niya rin minsan 1 week. Inaabot 6 days. Kasi kawawa yung kabayo sa sobrang tindi ng init, nadidehydrate. Pag namatay ang kabayo, apektado ang hanap buhay, stop operation. Si Ramon at kabayo niyang si First Time, halos hindi raw mapaghiwalay. Mas lamang po oras ko dyan. Oras ko po sa hayop ay 14 hours. No? Sa asawa ko, natitira na lang 6 hours. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ngayong tag-init, isama niyo na sa inyong getaway list ang hinulugang taktak sa Antipolo City o Antipolo Rizal. May bagong activities doon na talaga namang must try. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Blockbuster ang pila sa sikat na falls na ito sa Antipolo Rizal, ang hinulugang taktak. Lahat ng mga kubol, puno ng mga tao. Paanong hindi dadagsain, walang entrance fee rito. Bukod sa pinaka-IG perfect at refreshing view ang falls, pwede ring mag-wall climbing, canopy walk, at makipagkulitan with friends sa spider web. Ang lahat ng yan, libre rin. Instant summer getaway ang hinulugang taktak lalo ngayong matindi ang init. Marami sa mga nagtungo rito tila nag-outing na ng todo. Kanya-kanyang bitbit ng pagkain at pagtatampisaw sa mga swimming pool. Sulit na sulit daw para sa pamilya ni Precious na mula pa Fairview, Quezon City. Minsan lang kasi magkaroon ng walang pasok, magsama-sama kami. Tsaka kasi napakainit talaga ng panahon. Maganda yung ambience dito, kaya dito kami. May mga naispatan din kaming mga foreigner na enjoy sa pagkuha ng litrato. Ang pamilya naman ni Jobert mula Batangas, pansing malaki ang pinagbago sa kalinisan ng lugar. Kung mako-compare nung una, madaming basura. Ngayon, well, okay naman. Medyo may ng konti, pero much better. Patuloy na dinedevelop na Antipolo LGU itong mahigit 3 ektaryang lupaing sakop ng hinulugang taktak. Bagamat paminsan-minsan may nalalanghap pa rin hindi magandang amoy, paniniguro ng mga otoridad, unti-unti na rin doon itong sinusolusyonan. Ayon sa pamunuan, may ginagawang sewerage treatment plant malapit sa lugar, lalo't 75% ng dumadaloy na tubig sa talon ay galing sa domestic water waste. Nasa 80% na raw itong tapos. Ito po yon yung sasagot doon sa may nai-smell pa tayo, yung pagsagot na para maging malinis ang water na dadaloy papunta sa nilugang taktak kasi magkakaroon ng treatment. And then pag na-treat na si water, iyan po ibabalik sa ating mga river system. Sa taya ng pamunuan, aabot sa 1 hanggang 6,000 tao ang pupunta sa hinulugang taktak araw-araw. Babala lang ng pamunuan, bawal magkalat. Pagmumultahin ng 1,200 pesos ang sino mang mahuhuling magkakalat. 5,000 pesos naman ang multa sa maninigarilyo o magve-vape sa loob. Bukas ang hinulugang taktak araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, tuloy-tuloy lang ang pagtangkilik ng K-pop stars sa Pinoy music. Si To Anyone member ngang si Minzy, hindi nagpahuli sa #Lagabog Challenge. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Wala pa rin kupa si Minzy sa kanyang bigay-todong dance moves. To the tune pa yan ng Skostakli hit na Lagabog. Ang dance cover na yan ni Minzy, ibinida rin naman ang kanyang To Anyone co-member na si Sandara Park. Matapos po niyan, nakipantropiko rin ng Bini si Minzy. Bago po nito, nauna nang nag-post ng magkasama rito sa Pilipinas sina Dara at Minzy. Wala naman pong detalye kung may proyekto silang ginagawa dito sa bansa.
Eto pa nga, may panibagong milestone ang multi-award winning singer na si Queen Bee Beyonce. Siya kasi po ang kauna-unahang black woman na nag-top sa Billboard's Top Country Albums chart. Para yan sa nangungunang country album niyang Cowboy Carter. Ito ang ikawalo niyang #1 album sa kaniyang karera. Last March 29 lang nang ilabas ni Beyonce ang album. Bukod sa ilan niyang original song tulad ng trending ngayong Texas Hold'em, tampok din sa Cowboy Carter ang ilan niyang rendition sa mga classic country songs gaya ng Jolene, Blackbird at iba pa. At yan po ang ating mga K-alaman at showbiz update ngayong Tuesday. See you tomorrow. Ako po si Kalad Karen. Susunod, batang lalaki sa India, halos isang araw na trap sa balon. Lalaki natagpo ang patay sa septic tank sa Cebu. Posibleng nahulog daw dahil sa kalasingan. At silipin ang dinarayong floating library sa Maynila. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa ginagawang septic tank sa Mandawi City, Cebu. Nadatnan siya ng mga pulis alas 5 ng umaga kahapon na nakalubog sa tubig sa tank. Sa investigasyon, isang pintor sa construction site ang biktima. Huli siyang nakita ng mga kapwa construction worker na umiinom ng alak alauna ng madaling araw. Posibleng nahulog ang lalaki sa septic tank sa sobrang kalasingan. Pero hindi raw nila sinasantabi ang posibilidad na may foul play. Ayon sa pamilya ng biktima, wala naman siyang nakaaway. Hinimok ng mga pulis ang pamilya na ipa-autopsy ang bangkay para malaman ang tunay na ikinamatay nito. Nahulog sa balon ang isang batang lalaki sa India. 20 oras siyang na-trap bago nasagip. Ang Frontline News Abroad sa report ni Gio Robles. Sa kuha ng maliit na kamerang ipinasok sa ilalim ng balon, makikita ang paa ng 2 taong gulang na lalaking natrap doon. Naglalaro mag-isa ang bata nang bigla siyang mahulog sa 21 talampakang balon sa Karnataka, India. Makitid sa ilalim kaya nahirapan na huminga ang bata. Ang mga rescuer agad nagukay. Nagpadala rin sila ng oxygen sa kinaroroonan ng natrap na bata. Umabot ng 20 oras ang operasyon hanggang sa wakas. Nasagip ang bata. Agad siyang dinala sa ospital para sumailalim sa pagsusuri. Nasa mabuti naman siyang kalagayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, natigil ng Philippine Women's Football Team ang kanilang goal drought pero kinapus pa din sila sa laro kontra South Korea 1-2. First half pa lang nakascore na ng 2 ang kalaban pero nailapit ni Angie Beard ang laro pagkatapos ng isang matinding free kick sa second half. Hindi nga lang nakapuntos uli ang koponan pero mas maganda pa din ang naging performance nila kumpara sa huli nilang meeting na 0-3 ang naging talaan. Nag-hope si Coach Mark Torcaso na kahit hindi nanalo sa 2 game ang koponan, malaking tulong ito sa kanilang continuous improvement. Mga kapatid, mamimigay ang PBA ng libreng ticket sa unang 100 fans na makakomplete ng mga kanilang challenge sa parating na mga laro sa April 10. Pwede ka makakuha ng libreng ticket kung makagawa ka ng kahit isa sa mga challenge na to. Magdala ng sariling PBA jersey, magpakita ng isang groupie kasama ang inyong PBA idol. Pwede ding manalo ang magdadala ng memorabilia na pinirmahan ng isang PBA player o kaya magpakita ng isang Facebook post na naglaro ka ng basketball o nanonood ng PBA game nang nakasuot ng isang PBA jersey na pinost today, April 9. At syempre, kailangan kasama din ang hashtag ng contest, hashtag Happy Birthday PBA. Ito ang isa sa mga pag-giveaway ng liga habang palapit ng palapit ang kanilang golden anniversary o 50th anniversary. Pag nagbukas ang PBA noong April 9, 1975 sa Araneta Coliseum. Yung mga PBA fans, takbo na sa Ninoy Aquino Stadium sa April 10 or bukas at makakakuha kayo ng chance manalo ng free tickets. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, paggamit ng inflatable pools, diskarte ng ilang Pinoy ngayong matindi ang init pero may apela naman ang gobyerno. At silipin ang tinaguriang floating library.
Tuloy-tuloy pa rin ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sulit na sulit ngayon ang mga inflatable pool. Yan ang pampapresko ng ilang pamilyang di afford ang mag-out of town swimming. May paulit-ulit namang paalala ang Task Force El Nino sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Beating the summer heat ang pamilya Hamilya sa kanilang inflatable pool. Mas pinili na lamang nila ito kaysa magdagat o mag-swimming pool dahil convenient na, affordable pa. Sa inflatable pool din napiling magtampisaw ng pamilya Descalzo. Ngayon sobrang init. Halos makatulog na nga si ate sa sobrang relax. Sana all. Ang magkapatid namang ito, enjoy na enjoy sa pagsuswimming sa inflatable pool with matching salbabida pa. Pero teka, may paulit-ulit na panawagan ng gobyerno sa paggamit ng mga inflatable pool. Hanggat maaari o hanggat pwede, wag naman po sanang gumamit para makatipid tayo sa tubig. Kasi nga ang inflatable pool talaga is magastos sa tubig, lalo't kung everyday mong gagamitin at papalitan yung tubig. Ayon sa Task Force El Nino, may pangamba kasi ngayon na magkulang ang supply ng tubig lalo't bumababa ang level ng tubig sa mga dam dahil sa epekto ng El Nino. Katunayan, 19 na bayan at lungsod na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Pinakahuling nagdeklara ang bayan ng Paglat sa Maguindanao. Posible raw na madagdagan pa yan. Sa forecast ng Pag-asa, bukas 7 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng dangerous level na damang init. Itinuturing na mapanganib ang heat index mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. Magdoble ingat dahil maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumagal pa hanggang Mayo ang epekto ng El Nino. Posible namang magsimula ang La Nina o mahabang panahon ng tag-ulan sa Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Para sa mga book lover dyan, eto na po ang opportunity para mamili ng mga murang libro. Nakadaong sa Pilipinas ang barkong Dulos Hope na tinatawag ding floating library. At sulitin na po dahil hanggang April 14 na lang yan sa Maynila. Silipin natin sa Frontline Report ni Brian Basa. Makalipas ang mahigit 1 dekada, muling dumaong sa Pilipinas ang barkong Dulos Hope. Bit-bit ng floating library ang iba't ibang klase ng aklat. Maniniwala ba kayo na sa halagang 5 piso maaari na kayong makabili ng libro? Murang-mura, kaya naman talagang dinaragsa ang kakaibang floating book fair na ito for the unique experience. Tulad ni Sheena na isang public school teacher, dumayo pa para sa mga murang libro. Actually, as a teacher, I encourage them na pumunta dito. Kasi mas maganda pa rin yung mahilig magbasa ng libro, especially the students. And for the youth na hindi na lang palagi na-expose sa social media. Isa lamang ang Dulos Hope sa 5 barko ng Good Books for All Ships na nakabase sa Germany. Binubuo ito ng mga volunteer mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang ilang Pinoy. Advocacy ng grupo na paramihin pa ang mga batang Pinoy na book lovers at book learners at magbigay rin ng inspirasyon sa iba pang nangangailangan. A lot of the proceeds that will come in from the book sales will be used towards making donations into educational institutions, orphanages, homeless shelters. We donate water purification devices for those who have access to water but it isn't clean enough. We also do eyeglass distribution, so we'll run in community centers where we'll call in members of the community who cannot afford to get glasses. We'll test their eyes. May cafe rin ito kung saan pwedeng mag-chill ang mga bisita. Nakadaong ngayon ang Dulos Hope sa Eva Macapagal Super Terminal, Manila Port Area hanggang Linggo, April 14.
Bukas ang floating book fair na ito simula alas 11 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon tuwing Martes at Miyerkules at alauna ng hapon hanggang alas 7:30 naman ng gabi tuwing Biyernes hanggang weekend. Sa mga hindi makakaabot, may last stop pa sa Pilipinas ang barko. Simula April 16 hanggang 28, dadaong ito sa Batangas City bago lumayag papuntang Hong Kong. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hindi kayo pwedeng sumama papuntang Hong Kong, ha? Pwedeng humito sa kanila. No? Sakay tayo, papunta Pasok Hong na Kong. huwag ka na Take lalabas. advantage kasi minsan lang yan dumadaong sa atin. Diyan nyo, dalhin yung mga anak nyo, hindi yung laging kaharap gadgets. Dapat ano pa Diba? rin, na magbasa pa rin ng mga libro. Dahil iba pa rin yung dating kapag ikaw yung nagbabasa. Saka iba ng yung libro. pakiramdam na you're turning the pages. Tsaka yung amoy. Saka yung amoy, no? Yung bagong bukas na Oo, libro. No? importante yan. Oh. Pero Speaking yung, of amoy, yung amoy ano, kasi pag hindi naliligo, walang tubig. kinunik ka, galing mo ah. Yung amoy ng hinulugang taktak, medyo mahirap. Yun lang, yun lang. May amoy pa. Pero yung mga kabataan ngayon, nakita nyo kanina, may mga pool na. Pool, oo. Importante yun para ano, maging presko ang pakiramdam. Kaya lang, di ba, yung tubig din, kailangan magtipid. Paano bang gagawin natin? Pag gano'n naman, nasa loob lang ng gano'n, medyo kahit pa paano, hindi naman nag-waste ng tubig. Oo. Alam mo kung ano, presko din, halo-halo. Ayan, Pap. Julius. Everyday na- Dalawang araw na yan, ha? Everyday na lang papaalala. Agree ako. Hanggang dumating. Ube, no? Pero nararamdaman ko mangyayari yan this week. Malapit-lapit. Yes. Holiday lang kasi. Binigyan mo ako go signal, di ba? Sinabi mo. Susunod si Jiggy. Sige, mag gano'n na tayo, magtoka-toka na tayo dyan. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.